update ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang hapon po sa lahat. Narito ang update kay Bagyong Aghon ngayong hapon ng May 26, 2024. Patuloy na binabayo ni Bagyong Aghon ang kalupaan ng Quezon Province habang patuloy itong kumikilos ng hilagang kanluran. Makikita sa ating satellite animation ang malawak at makakapal na call upon ni Bagyong Aghon at kasalukuyan itong nagdadala ng masungit na panahon sa malaking bahagi ng Calabarzon kasama ang Metro Manila at kalapit na lalawigan sa Central Luzon at Mimaropa. Bahagyang lumakas pa si Bagyong Aghon habang binabaybay ang kalupaan ng Quezon. Sa ngayon, ang sentro ng Bagyong Aghon ay tinatayang nasa vicinity na ng Lucban o Sampaloc sa Quezon Province. Kumikilos ito ng pahilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 75 km per hour malapit sa sentro at gustiness ng hangin na umaabot sa 125 km per hour. Ayon sa latest track nito, si Aghon ay inaasahan na babagtasin ang mga bayan ng Quezon Province o tatawirin ng bagyo ang kalupaan ng mainland, Calabarzon at Polillo Islands. Tinatayang dadaanan ni Bagyong Aghon ang mga katubigan sa silangang baybayin ng Quezon o Aurora ngayong gabi o bukas ng umaga. Habang binabagtas ang kalupaan, mataas ang chance na mananatili itong tropical storm. Bagamat hindi inaalis ang posibilidad na hamina ito at maging isang tropical depression habang nasa kalupaan ng Calabarzon dahil sa interaction nito sa kalupaan, inaasahan na magdadala pa rin ito ng malalakas na ulan at hangin na siyang posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Mula Lunes hanggang sa Miyerkules, si Bagyong Aghon ay unti-unting bibilas pahilagang silangan habang patuloy ding lumalakas at posibleng lumakas bilang severe tropical storm o typhoon category. Inaasahang lalakas ito ng severe tropical storm category sa Martes at ang pag-intensify nito sa typhoon category habang nasa Philippine Area of Responsibility ay hindi pa rin inaalis. Bagaman maaaring mangyari ito habang malayo na sa kalupaan ng Northern Luzon. Maaaring lumabas ng Area of Responsibility si Bagyong Aghon sa Miyerkules. Ayon naman sa track nito mula sa ibang weather models, si Bagyong Aghon ay inaasahang kikilos ng pakanluran-hilagang kanluran patungo sa silangang karagatan ng Quezon. Dadaan ito sa bahagi ng Pagbilao at tatawiran ng Tayabas, Lucban, Louisiana, at Cavinti. Posible rin na sa mga susunod pang mga oras ay babagtasin na nito ang bahagi ng Laguna particular sa Paete, Siniloan, Santa Maria at lalabas sa kabundukan ng Infanta Quezon. Sa ngayon nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 northern at central portions ng Quezon kasama ang Polillo Islands, Laguna, silangang bahagi of Batangas, at sa eastern portion ng Rizal. Signal No. 1 naman sa southeastern portion ng Isabela, ang southern portion ng Quirino, the southern portion ng Nueva Vizcaya, the eastern and southern portions of Nueva Ecija, ang southern portion ng Bataan, Aurora, eastern portion ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila, ang natitirang bahagi ng Quezon, natitirang bahagi ng Rizal, Cavite, natitirang bahagi ng Batangas, ang northern at central portions ng Oriental Mindoro, Marinduque, ang extreme northern portion ng Romblon, Camarines Norte, at sa Camarines Sur. Dahil sa inaasahang pagdaan ni Bagyong Aghon sa kalupaan ng Calabarzon at Cagayan Valley at sa bahagyan nitong paglakas habang nasa Philippine Sea, asahan na sa mga susunod na araw ay unti-unti na rin itong hihilain ang southwesterly wind flow o ang mahinang habagat. Makakaapekto naman ang pag-uulan nito sa kanlurang bahagi ng bansa particular sa Palawan, Zambales, Pangasinan, Mindoro Provinces, Bataan, at La Union at possible rin sa Metro Manila. Samantala, magdadala si Bagyong Aghon ng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan mula 1.5 hanggang 3.5 meters sa mga baybaying dagat sa kahabaan ng seaboard ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at hilagang seaboard ng kanlurang Visayas. Para sa tinatayang dami ng ulan ngayong araw ay posibleng umabot sa mahigit 200 mm sa Quezon. Posible namang umabot sa 100 hanggang 200 mm sa Aurora, silangang bahagi ng Bulacan, Rizal, Laguna, Metro Manila, at Camarines Norte. Inaasahan ding babagsak ang 50 hanggang 100 mm ng ulan sa Nueva Ecija, nalalabing bahagi ng Bulacan, silangang bahagi ng Pampanga, nalalabing bahagi ng Calabarzon, Oriental Mindoro,
Occidental Mindoro, Romblon, Berries Island, at kanlurang bahagi ng Camarines Sur. At bukas, araw ng Lunes naman para sa tinatayang dami ng ulan, 100 hanggang 200 mm sa Polillo Islands. 50 hanggang 100 mm naman sa silangang bahagi ng Isabela, Aurora, hilagang bahagi ng Quezon, silangang bahagi ng Bulacan at Rizal, at Camarines Norte. Ang inaasahang dami ng ulan ay mas mataas sa mga bundok o mataas na lugar. Mataas ang tsansa na magdulot ng pagbaha at mga landslides. Sa loob ng susunod na 24 na oras, may mahihina hanggang katamtamang taas ng storm surge sa mga low-lying areas at mabababang baybayin ng Cagayan, Isabela, Aurora, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Berries Island, Mainland Masbate, at sa Aklan. Ang mga mangingisda na may mga maliliit na bangka at mga barkong may katulad na laki ay pinapayuhan na mag-iingat habang nakikipagsapalaran sa dagat at, kung maaari, iwasan ang pag-navigate sa mga kondisyong ito, lalo na kung walang karanasan o nagpapatakbo ng mga barkong walang kagamitan. Mag-ingat po tayong lahat. Narito naman ang wind outlook ng bagyo sa susunod na mga araw at sa nagbabantang habagat.